Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon at dito kay Bagyong Leon na mas lumakas pa po ngayon, no? At may potential po na maging isang ganap na super typhoon. So aalamin natin yan mga kaibigan at yung mga lugar po na posibleng maapektuhan. And bago ho yan, huwag niyo po munang kakalimutan kaibigan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa ating mga susunod na latest weather update. So mga kababayan, sa kasalukuyan ay tinatahak pa rin po nitong si Bagyong Leon. Ito nga pong lokasyon, no, na may layo pong 735 kilometers. Dito pa rin po siya sa may bandang east of Kasiguran, Aurora, at dito naman po sa may bandang east of Etchaque, Isabela, 780 kilometers, no, ang kanyang distansya. And as of now, nagme-maintain pa rin po siya sa 95 kilometers per hour na lakas ng hangin. Malapit po sa gitna na may bugsong pumapalo up to 115 kilometers per hour at westward po ang kilos niya sa bilis po na 20 kilometers per hour. Isa na po siyang ganap mga kaibigan na severe tropical storm at ayon na rin po sa ating mga nakuhang forecast at weather update, ito ay magiging isang ganap na typhoon within the next 12 to 24 hours at may potential pa po na maging isang ganap na super typhoon. So alamin natin yung mga lugar na posibleng daanan nito mga kaibigan. Pagpatak po mga kaibigan ng alas 8 ng gabi mamaya, tatahakin naman po niya ng may layo na 685 kilometers ito pong banda or area po ng Isabela. So pinag-iingat po yung mga lugar dyan mga kaibigan na alam naman natin hindi pa nakakaahon dito nga po sa kakatapos lamang o kakaalis lamang na Bagyong Christine. Ito po yung magtataglay na ng lakas na 100 kilometers per hour. Malapit pa rin sa sentro na may bugsong pumapalo up to 125 kilometers per hour. Severe tropical storm pa rin mga kaibigan. Pagdating naman po mga kaibigan ng alas 8 bukas po ng umaga, ito ay may layo na o may distansya na 545 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Isa na po itong ganap na typhoon category na may lakas ng hangin na 120 kilometers per hour. May bugso na pumapalo up to 135 kilometers per hour. Pa west-northwest po ang kilos sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So mga kaibigan, tingnan natin mabuti, no? Ito po yung pinaka weather track system. Ito nga pong si Bagyong Leon, which is kung titignan po ninyo sa ating weather system mga kaibigan, ito mananalansa o dadaanan niya po itong bandang extreme northern Luzon. Pagdating po yan mga kaibigan ng October 30 hanggang October 31, Wednesday and Thursday po yan. At pagdating naman po ng Friday at sa November 2, ito ay tuluyan ng lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tignan nyo mabuti, typhoon pa rin po siya pagdating ng November 1, Friday po yan. At isa siyang ganap na super typhoon pagdating naman po ng November 2, no, Sabado po yan. So magiging super typhoon nga po siya, pero ang kagandahan, nakalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may mga posibilidad na mangyari, yung mga direksyon ni Bagyo, no, ni si Bagyong Leon, posibleng magbago po yan. Kaya ayan yung po yung aalamin natin mga kaibigan. Sa ngayon din po mga kaibigan, mga kababayan, ay nakataas na rin po, no, ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po mga kaibigan dito po sa may bandang Luzon. So apektado po ng storm wind signal number 1 ng may lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour ang area po ng Batanes, kasama ang Babuyan Island, Cagayan, kasama ang Isabela, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, northern portion po ng Mountain Province, no, yung mga lugar po dyan, northern portion po ng Aurora, apektado, kasama rin po ang northern portion po ng Catanduanes. So itong sinasabi natin na signal number 1 ay posibleng may duration po ito ng 36 hours. So hindi naman automatic yun na itinaas na signal number 1 malakas na hangin na ating mararanasan. So meron po siyang difference, no, or meron po siyang pagitan. Within the next 36 hours ay posibleng maranasan or maramdaman natin yung malakas na hangin na signal number 1. So hindi yan automatically pag tinaas, no, ay meron na kagad pag-uulan. So paghahanda po yan sa ating mga kababayan na maging alerto na may paparating po na signal number 1 sa mga lugar po na yan within the next 36 hours. Inaasahan din po na yung mga lugar na aking nabanggit na posible ding itaas sa signal number 2 hanggang signal number 3, depende po sa paglapit nitong si Bagyong Leon dito nga po sa may bandang extreme northern Luzon mga kaibigan. So mas maganda na nakaantabay at nakamonitor tayo. Dahil nga
nga po mga kababayan, sa patuloy na paglapit nito nga pong si Bagyong Leon sa ating Philippine landmass ay patuloy po na makakaranas ng malalakas na hangin na pang signal number 1, 36 to 61 kilometers per hour ang ilang bahagi po ng Batangas kasamang Mimaropa, most of Bicol region, Visayas kasama po ang Northern Mindanao, most of region po ng Caraga, at bukas naman asahan natin sa October 39 ilang bahagi ng Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama na rin po ang ilang lugar ng Camiguin. So mga kaibigan, kung titingnan po ninyo, may posibilidad din na magka-rapid intensification or mabilis ang paglakas ng bagyo. Ito nga pong si Bagyong Leon habang papalapit po ito sa area ng Batanes. So yung mga lugar, extreme northern Luzon, kasama ang Batanes area, maging handa po tayo sa posible nga po na pagramdam natin dito nga po sa lakas si Bagyong Leon mga kaibigan. Do hindi pa naman ito nakikitaan ng posibilidad na maglalandfall directly diyan po sa extreme northern Luzon, pero posible po siyang dumihis or dumikit lamang or dumampi dito po sa ating Philippine landmass, and hopefully ito dumirekta lamang at hindi nga po bagbago ng direksyon at tumama ng direkta dito sa ating Philippine landmass. So mas maganda na nakabantay at nag-iingat po tayo sa banta ng ating panahon. So inaasahan din po mga kapigan na makakaranas po ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod po na araw ang ilang bahagi ng Batangas kasama ang Cavite, kasama na rin po ang Mindanao at Negros Occidental, Northern Luzon, Zambales, Bataan, dulot po yan ng southwesterly wind flow. Kaya maging handa po tayo dahil naglabas na rin ng pag-asa na itong si Bagyong Leon ay posibleng maging super typhoon, pero ang tsansa nito ay nasa labas na nga po ng ating PAR. So may mga tsansa rin na maitaas ang signal number 4 sa ilang bahagi po ng extreme Northern Luzon. So yun lang mga update natin for today. Huwag kalimutan na maging handa sa banta ng Bagyong Leon. Maraming salamat po sa inyong lahat.